mawawala ka. Di na Alis na! iibig pa. Angie! Angie! Biya mo na. Baka nasa likod. Puntahan natin. Opo. Oh, Camila, I love you very much. Risha! Angie! Angie! Gob, wala rin pong tao eh. Balik tayo ron. Opo. Nandun. Angie! Rosa Camila! Angie! Rosa Camila! Rosa Camila! Mommy, I can't explain. Ano mag-explain, Carlito? Uwi na! Ma'am, nagmamahalan po kami. Tama na, mahal-mahalan. Nandito ang daddy mo! Mommy naman, huwag na. Nandito, daddy mo! Rosa Camila! Anong ginagawa niyo dito? Dito na kami titira ni Nestor. Mabuti naman. Para ikaw, Nestor, kailangan pa natin mag-usap. Madami ka pang kailangang sagutin sa akin. Bakit hindi mo siya kausapin sa harap ko? Lucinda, gaano mo ba kakilala itong ibabahay mo dito, ha? Nestor? Governor, I would like to talk to you about your daughter. As far as I'm concerned, wala tayong dapat pag-usapan tungkol kay Rosa Camila. At kung isa kang maprinsipyong lalaki, tulad ng ama mo, dapat kapakanan ng pamilya mo ang unahin mo kaysa pansarili mo. But Governor, Bobo ka ba? Kaaway ko ang ama mong hunghang. Kaya kaaway rin ang turing ko sa iyo. Hoy! Sa susunod, pag nakita kita dito sa pamamahay ko, ang balang dumapli sa braso mo ay patatagusin ko sa mo! Walis na! Carlito! Rosa Camila, stay here! sabi ni tatay, sa akin daw lahat to kapag nawala na siya. Nagulat ako nung sinabi niya sa akin yun eh. Tapos, pinakita niya sa akin yung dyaryo. Lalo akong nagulat nung nakita ko nandun siya. Pinalaki niya akong naniniwalang car dealer siya. Yun pala. Pwede, totoo pala yung balita tungkol sa tatay mo. Hindi pa rin ako naniniwala. Pero wala na siya. Naging kapilit niya yung pera. Tapon mo na lang yan. O kaya, pamigay mo sa simbahan. Hindi pwede. Bigay niya sa akin yan eh. Di galing sa masama yan eh. Eh di gagamitin ko sa mabuting bagay. Mag-isa na lang ako sa buhay ngayon, Paloma. Wala akong pang-aral, kailangan ko pa mag-aral. Eh di ako magbibigay sa'yo. Sira ka ba? Ikaw yung babae, ikaw yung magsusustento.
Alam mo, maraming paraan para mabuhay. Pero sa ngayon, wala eh. Hindi ako katulad mo, Paloma, na pagising, handa na yung almusal. Maraming katulong na umaasikaso sa'yo. Hindi ka naman problema kung saan kukunin yung pangkain kinabukasan. Sa ngayon, kailangan ko to. Pera lang yan. Nag-iba bigla pa na mo. Nag-iiba talaga pananaw ng tao kung may pera na. Hindi ako makakapayag. Pues ako pumapayag. Kung may away kayo ng ama ni Carlito, huwag niyo nang idamay ang mga bata. Alicia, baka nakalimutan mo kung sino ang ama ni Rosa Camila. At habang nabubuhay ako, kagustuhan ko ang masusunod. Kung mahal mo talaga si Rosa Camila, hindi mo panghihimasukan ang pagmamahalan nila ni Carlito. Abo, pananadya ang sinasabi mong pagmamahal. Napakaraming lalaki sa mundo. Bakit anak pa ng kaaway kong mortal ang iibigin niya? Nagkaigihan ng dalawang yan. Hindi pa kayo nag-aaway ni Carlos. Kumakampi ka na ba sa kaaway ko? Kumakampi ako kay Rosa Camila. Alicia, baka hindi mo alam na alam ko ang mga pagpunta mo sa mga balyente. Pinangangalandakan na ikaw ang bala para sa akin ni Carlos. Hindi totoo yan. Tawagan mo si Carlos. Pati si Ernestina na nag-aruga kay Rosa Camila. Aba, gusto pang siraan? Pinalalabas na siya may pakana? Pakana talaga ni Ernestina ang kidnapan. At kung hindi namatay ang kidnapper sa Tumigil ka! ospital, dataling kita doon para makausap mo siya nang marinig mo lahat ng siniwalat niya. Kahit si Ernestina hindi makapagsinuling doon sa ospital, kilala niya yung kidnapper! Kasi nungalingan. Hindi mo ako nakilalang sinungaling, Leandro. Alicia, ito ang tandaan mo. Kapag ginusto ko, sa gusto mo at sa hindi, kukunin ko sa iyo yan si Rosa Camila. Kaya, Emil! Bago ang lahat, dapat malinaw sa'yo na hindi ako kasing kapatid ko. Kanino mo binenta yung hubad na litrato niyo ni Lucina? Hindi ko binenta yun. Maniwala ka. Nawala sa bahay ko. Sino-sino ba nakakapasok sa bahay niyo? Bukod sa pamilya mo na labas-pasok sa bahay ko, wala na. Gaston, taga saan ba ang mga Miranda? Sa San Dionisio rin. San Dionisio? Walang mga Miranda sa San Dionisio. Yun ba talaga apelido mo, ha? Hindi kami tubong San Dionisio talaga. Masyado ka madalas. Hanggang saan ba sa palagay mo maluloko mo ko, ha? Dad? Sinabi sa akin ni Alicia na sinabi raw sa kanya ng lalaking namatay sa ospital na ikaw raw ang may pakana ng kidnapping. Ako? Ikaw. Ikaw. Pero, Dad, paano ko naman magagawa yun? Eh, alam ko naman na si Rosa Camila ang pinakamamahal mo. Kung talagang ako ang may pakana nun, di dapat pinapatay ko na lang si Rosa Camila. Di ba nila naisip yun? Si Tita Alicia po ba nagsabi sa inyo? Baka naman pinagtatakpan lang niya kung ano yung nakita ko sa kwarto.
Hindi ko lang po talaga sinasabi sa inyo kasi baka naman hindi kayo maniwala sa akin pero alam kaya ni Tita Cynthia kung ano nangyari sa likod niya? Kahit si Alicia, hindi alam ito, ha? Tita Emil, maraming salamat po ah. Oh, darating pa ba siya? Darating po yun. Carlito! 2 oras lang kayo, Carlito, ha? At huwag kayong lalayo. Ingat, Rosa Camila. Ingatan mo si Rosa Camila, ha? Ako ba? O, ingat kayo. Cynthia. Hello. Ate Ernestina. Tita Iluminada. Hello, Iha. Well, as you can see, wala yung mga lalaki nagbabanggaan sa mga buhay natin. Kaya, we can all relax. That's very good to hear. Tuwada, I heard about your fake bomb thing in your house. Nasaktan ka ba o natakot ka? Hindi naman po ako nasaktan pero medyo natakot po. Ay, ako, hirap ng buhay politika pero kailangan nating masanay. Tama ka dyan, Ernestina. Naawa na nga ako kay Carlito ko eh. Bakit? Anong nangyari na naman? Pinagbabawal na ni Governor pagkikita nila ni Rosa Camila. Oh, so hindi na pala sila nagkikita kung gano'n? Poor children. Are you hurt? Carlito! Talagang anak ng balyenteng yan. Kailangan mabigyan ng leksyon. Ang sabihin mo, baka tinatakas niya yung anak mo para itanan. Mami, hindi naman ho siguro ganun si Rosa Camila. Ernestina, hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako kumbinsido kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Pero kung ano't ano pa man, ikaw pa rin ang pinagbibintangan na gumawa ng kidnapping. At ikaw rin ang sinasabing pumatay doon sa kidnapper sa ospital. Pero, Dad, Linisin mo ang pangalan mo. Minsan nasira ka na sa akin. Nangako kang hindi na maulit yun. Magsisimula na naman ba tayo, Leandro? Pag nagsimula ako ng kung ano pa man, ako mismo tinatapos ko. Hindi katulad nitong mga anak mo. Alberto, sabihin mo si Asturias na ngayon din ay sunduin si Rosa Camila. Dito muna siya titira hanggat hindi tayo pupunta sa San Dionisio. Hindi pa ba sapat na mag-aaway kami ni Leandro? Gagatungo mo pa ng mga inyong papilab-papilab na yan. Dad, hindi puppy love yun. Keep quiet. You disappoint me, son. Akala ko, you're mature enough to understand the situation. Hindi ba pala? Carlos naman. Not this time, Cynthia. Magpabuka ng flight to San Dionisio. Ngayon din, magbabaksyon na kayo. Ang daddy mo mismo nag-utos doon ka muna titira sa kanila para hindi kayo magkita ni Carlito. Ngayon mo lang ako sinaway, Rosa Camila. Pati ako tinakasan mo eh. Paano kung na-disgrasya kayo ng grabe? Paano kung namatay ka? Sinong tumulong sa inyo, ha? Tapo. Kami lang po nag-isip nito. Tama na muna yung plano-plano na yan. Pwede ba? Lalo lang sumasama ang tingin sa inyo ni Leandro. Hello, kuya.
Sa isang linggo, uwi na kami ni Lucinda doon. Mag-ayos ka na. Si Lucinda, titira sa asyenda nila. At ako, sa atin. Pero madali na yun. Kung walang hassle, matutuloy ang kalawang plano natin. Sa dinami-dami ba naman ng babae na anak ni Montemayor, sigurado ako, isa man lang sa kanila makakantante tayo. Nag-text sa akin si Carlito. Ngayon daw yung flight nila papunta San Dionisio. Malay mo, magkita kayo doon. Paano? Lahat ng kilos ko gwardyado. Bakit ako? Gordyado pero nakakatakas naman ako. Tutulungan mo kami. Siyempre naman. What are sisters for? Hello, Amores. Pahinga ka naman muna. Ayoko na muna pag-usapan yan. Alam mo, as far as I'm concerned, sarado na yung attempted assassination na yan. At saka huwag yun ang hanapin si Panfilo. Baka bigla na lumutang yan sa Manila Bay. Alam mo, ang dapat na pagtuunan nyo ng pansin, yan si Amanda. Pantayan nyo maigi yan. Ha? Dahil isang pagkakamali niyan, hindi ako manginginig gumawa ng panibagong disgrasya. Matagal-tagal na rin walang lamay ang mga Montemayor. Huwag mong sabihin dinadaga ka na, Amores. Sige, bukas na tayo mag-usap. Bakit kasi pumulpak pa yung kay Daddy? May isang demonyo yata yung matandang yun eh. Pero sa susunod, sisiguraduhin kung hindi ako mimintis. Ako na ang tatay ng nag-iisang lalaking Montemayor. Kung mawawala